Sabi ko ayaw. So, nag muna sinabi kay sir. Kasi tulog na din naman siya. Tapos, hi guys! Welcome back sa ating channel. Kamusta kayo? So, it's been very long time na hindi tayo nakapag-upload ng vlog. Kasi naman, puro badminton. And kasi naman, guys, bago ako nag-decide na mag-stop mag-upload ng vlogs, it's because napansin ko, yung mga viewers ko, yung mga sa comment section ko, most of the inquiries or comments na nakukuha ko from the viewers, kahit hindi sila nakasubscribe sa akin, is tungkol doon sa mga life experiences vlog ko, tungkol sa IVF, tungkol sa thyroid journey ko from before and after the surgery. So parang napansin ko, okay, so parang mas gusto ng mga tao yung parang real life experience na vlogs. Kasi nag-umpisa ako talaga for makeup vlogs tsaka sa mga beauty hacks dapat, pampaputi ng kilikili, ganyan, yung pampalit ng arms, pero na-stop nga ako doon kasi nga, naka-affect yung work. Naka-affect yung work. Well, that time kasi may full-time job ako, so parang, yung pag-upload ko ng vlogs, naging 3 times a week, naging once a week, hanggang sa nawala na siya. So, ganun yung nangyari. And then, yun nga, na-observe ko that people are into, kumbaga now, the people are more into real life experiences vlogs. So, kasi nga naman, at least, like ako, na-experience ko talaga yung tungkol sa thyroid. So, I can get the actual experience, the actual informations based on dun sa na-experience ko. Nagets niyo ba? Kasi nangyari na siya sa akin eh. So, although palagi ko din sinasabi that every human has a different types of body, has a different reaction sa mga gamot. So, lagi kong inaano yan na disclaimer. Plus, most importantly, wala ako sa medical field para every inquiry na natatanggap ko sa comment section is masagot ko siya. For the past 2 years din, wala kaming ibang ganap ng husband ko kundi maglaro lang ng badminton. For most of you na kilala kami, ay hindi talaga kami nag-start ni Martin with proper training. Wala talaga. Kaya nag-start kami na mag-record ng game, mag-record every queuing para napapanood namin yung galaw namin, and based on that, matuto kami to enhance and to learn more. Parang ganon. Layo ng ang haba ng ano ko, di ba? Ang haba ng intro ko. So at that time, nung sabi ko mag-upload na lang ako ng mga real life experience vlog, wala naman kaming kumbaga, awan ng Diyos, hindi naman kami kinailangan ma-hospital para lang may ma-share ako sa vlog, ganon. I don't wanna fake things para lang may ma-upload ako. You'll be very glad kung hindi ka nagkakaroon ng mga medical concern. Siyempre, yung mga ubot sipon, very common na yan, especially pag change ng weather dito sa Middle East. So, what is this thing now that I want to share with you guys? So, medyo mag-English tayo ng konti because we have new friends from the badminton community who also subscribe sa vlog ko para, if sometimes magka-play kami sa queuing, then they can also watch the video. Ewan ko, why don't you guys record your own game? Kidding. Joke lang. So yun. So right now, what I wanna share with you guys is it could lead to a serious concern kung hindi ko siya pina-check. But actually, it's kinda late. Pero, hindi pa rin naman siya for any surgical procedure. Treatable pa rin naman siya. So guys, I wanted to talk about our nose. So sa nose natin, meron tayong tinatawag na turbinates. And it has 3 parts or 3 types. So, makikita nyo dyan kung ano-ano yung 3 parts na yon. So, makikita nyo yung inferior turbinate. Siya yung pinaka-primary na nagpa-function sa loob ng ilong natin. Siya yung nag-filters ng air, siya yung nag-condition. And then, siya din yung unang namamaga kapag meron tayong colds and flu due to allergy. Siyempre, na-stress siya, di ba? Na-trauma siya, ganun. Ito yung pinaka-backstory ko. Last March, 2nd week, at that time, we have this situation, di ba? Which started end of Feb. So, everything happens in the air. Kasi nga, because we are being protected. So, I thought the air was just getting affected. Kaya, yung whatever ma-inhale natin, it triggers the allergy, stuff like that. What had happened was, nag-sneeze ako like almost every day.
And then, nung na-observe ko siguro mga around 2 to 3 days, doon na ako nag-take ng antihistamine para hindi na siya magtuloy. So, nag-stop yung sneezing ko, pero yung pag-clog ng nose ko, hindi nag-stop. So, I was wondering, sabi ko, bakit kaya? Tapos sabi ko pa sa husband ko, tandaan mo, nag-start yung clogging nose ko around ng second week of March. Kumbaga, at that time, wala akong sipon, wala akong ubo, I was totally fine. And then suddenly, nag-sneeze lang ako nung nag-sneeze. And that's where we thought na baka allergy. So, yung clogging nose ko, nag-last siya up to now. So, we are now on second week of April na. So, a month na talaga. Earlier this week, bumili ako ng bagong nasal spray. Kasi yung nasal spray na ginagamit ko, nung nag-start akong sneeze siya, clog nose. Most of the time, pagka pine-prescribe siya, usually hanggang 5 days lang. 2 times a day na puff, and then hanggang 3 to 5 days, or once a day, 5 to 7 days. Parang ganon. So, the doctor can confirm, can attest na siya talaga yung pinaka-effective na gamot pag clog nose. It's just that hindi siya pang long term. So, pag halimbawa 7 days na 1 week, hindi pa rin siya gumaling yung clog nose mo, kahit na ito na yung tinitake mo, dapat you should see your doctor. Dapat ganun na. So, ang lola nyo, hindi ako nagpa-doktor. For some reasons, iniisip ko lang talaga na because of the weather, kasi dito, recently, nag-ulan-ulan na din, and then iinit. Alam niyo yun? So, sometimes yung mga ganong scenario ng weather, yun yung nagtitrigger ng allergy sa tao eh. So, I thought it was just like that. So, sabi ko, pag naging stable na yung weather, siguro I'll be fine na din. So, ginamit ko lang itong gamot na ito. So, what is this nasal spray I'm talking about? I'm talking about Otrivin. Walang duda, walang keme, super effective siya. Isang puff lang, isang ilong, buka ang ilong mo, ganyan, tanggal ang clog nose. However, ang bad side niya is, hindi siya pwedeng pang long term. So, earlier this week, naubos ko na nakadalawang ganito ako since second week of March. So, nung naubos ko na, sabi ni Martin, bumili ka na ng iba. Kung ayaw mo pa magpa-check, bumili ka na ng iba at ihinto mo na yung Otrivin, sabi niya. So, sabi ko, sige, sabi ko, sa sweldo ako magpapa-check up, sabi ko, which is coming end of April. So, parang tatagal pa. Early this week, bumili kami ng another nasal spray, pero yung sinadjust lang sa akin ng pharmacist is ocean spray, which is parang sinasabi nila na parang seawater based siya na makakatulong din, which is ito. Okay? Anyway, makakakita naman kayo ng different brands ng ocean spray. So, yun yung sinadjust niya sa akin. So, I tried to use it siguro for 2 nights kasi sa gabi lang naman talaga ako nag-spray. Pero hindi siya nag-work. Alam mo yun? Naka 30 minutes na hindi siya nag-work. However, din kasi hindi ako in-advisean ng pharmacies na you just need to give it some time. Hindi siya as effective as Otrivin. Alam mo yun? So ako, inisip ko agad na since alternative siya ng Otrivin, it could help me right away. Pero hindi like 100%. Pero somehow, mabuka man niya yung ilong ko para makahinga ako. Parang ganun ba? Sabi ko, ayaw. So, nag-spray ako ng Otrivin. Hindi ko muna sinabi kay sir. Kasi may natira pa ako sa bote. Hindi ko muna sinabi. Kasi tulog na din naman siya. Tapos, the second night, ginamit ko ulit yung ocean spray. Kasi hindi pa rin. Tapos, gising pa si sir. So, hindi ko magamit yung Otrivin. Naghanap ako sa YouTube ng mga home remedy, yung mga exercise, walang nag-work. So, napansin niya na parang hirap na talaga ako. Ang pinaka-last na ginawa namin is nag-hot compress ako. Ano siya ng towel, inano niya sa hot water, tapos nilagay ko dito. So, para dito ba? So, wala. As in, wala talaga. Walang effect. Tapos sabi ko, sige na, ibili mo na ako ng Otrivin. Kasi, yung last ko na bote talaga, as in, hindi ko, ano siya, may konti, pero hindi ko alam kung aabot pa siya pag in-spray ko. Bumaba siya, iba yung nabili niya. Yung sinadjust sa kanya ng pharmacist. So, trinay ko. Naghintay ako ng 1 hour. Wala talaga. Mag-spray na ako ng Otrivin, please, kasi gusto ko na matulog. At saka talagang hirap na ako makahinga. Baba siya ulit.
So, ang ginawa ko, pagbaba niya, sinubukan ko kung makaka-spray pa yung Otrivin ko na huling bote. Naka-spray pa siya ng isa dito, tapos konting-konti dito, basta naramdaman ko may hangin pa na lumabas sa kami, konting wisik pa eh. Tapos alam mo, talagang bumuka agad yung turbinate ko, yung inferior turbinate. Bumuka siya talaga agad. Tapos, nakatulog na ako. Lang yung pharmacy sa baba na yun. Pagbalik ni Martin, hindi na daw niya ako ginising kasi nakapikit na ako. Parang lumalim lang ng konti yung tulog ko. Tapos, naramdaman kong gumalaw siya. Sabi ko, oh, andiyan ka na pala, sabi ko. Sabi niya, hindi nakataginising kasi nakapikit ka na. Talagang di mo napigilan, nag-spray ka, sabi niya. Pero, huli niyang baba, bumili na ulit siya ng Otrivin. Ito na nga yan, yung bago na sa box. Hindi ka na ginamit. Pag daytime, okay talaga ako. As in, pag patulog na, doon siya mag-start mag-clog nose. Kinabukasan pagising ko, punta ako sa clinic, punta ako sa doktor, tapos yun na. So, ang ginawa sa akin, chinek up mo na yung ears. Pagka-check ng tenga, sabi all clear. Sabi niya, andinis ang tenga mo, everyday ka pa naglilinis. Parang nag-doubt yung doktor. Sabi ko, yes. Sabi ko, but I do it right after the shower. So, para yung earwax ko, kumbaga soft pa, hindi ko na kailangan ikayod yung buds. Sabi niya, okay, but don't do it all the time, sabi niya. Okay, doc. Tapos, chinek yung nose. Una, ilaw-ilaw lang muna. Sabi niya, I need to do nasal, ang tawag doon? Ayun, endoscopy. Nasal endoscopy. So, pinasukan ng camera para makita niya kung anong situation. So, doon niya nakita na namamaga yung inferior turbinate ko. So, in-explain niya, itong inferior turbinate, kapag ito yung namamaga, yun yung magkukos ng clog nose. Pero kusa din siya magsishrink. Ganon. So, yung sinabi ko na sa kanya na gumagamit ako ng Otrivin, sabi niya, wala naman duda. Ako mismo na doktor, talagang sinasabi ko, effective si Otrivin. Pero, eto na. Eto na, dumigay mo na tayo, di ba? So, eto na. So, sabi niya, pero, in the long run, siya na yung magbibigay ng inflammation cause dun sa inferior turbinate mo, sabi niya. So, possible ang nangyari sa'yo, nag-start siya sa allergy. So, sabi mo, nag-take ka ng antihistamine and then the sneezing stop. So, possible na cure yung allergy. Pero, dahil ginamit mo na ng matagal yung Otrivin, sabi niya ganon, si Otrivin na yung nagkukos na kumbaga parang nahumaling na yung turbinate ko sa Otrivin. So, kahit gumamit na ako ng another 2 types of nasal spray, hindi niya na kaya na parang paliitin or magbigay ng relief dun sa turbinate ko. Siya lang yung nagpapaliit ng turbinate. Pero, dahil nga yung long-term use ko, siya na din yung nagkukos na lumaki yung turbinate ko pag nawala na yung effect niya. Kaya, ang nangyari, parang diba sa gabi ako nag-spray. So, the next day, the whole day, sa daytime, okay ako. Tapos sa gabi, ibig sabihin, lumalaki na naman siya ulit. So, kakailanganin ko na naman si Otrivin. So, ang lesson learned dito, kapag prescribe si Otrivin at natapos yung grace period na binigay sa'yo ng doktor, at clog nose ka pa din after 1 or 2 days, or nakaka 3 nights ka na, pero alam ko, hindi niya mahihintay yung 3 nights, baka on the second day lang, balik na kayo sa doktor para malaman natin, para malaman kung ano yung next na pwedeng gawin at i-stop na yung procedure, at i-stop na yung prescription ng Otrivin. Mapapansin niyo yan sa mga kabayan dito sa Middle East or sa UAE na pinaprescribe sa atin yung Otrivin not for long term. Ganon. My fault na talagang nag-rely ako kasi siya lang talaga yung nagbibigay buhay sa akin sa gabi para makahinga ako. So ngayon, may bago tayong prescription. Bigyan niya ako ng parang, kumbaga sa skincare, 3 steps to. Sabi niya, yung ocean spray na meron ka, use it na pang-cleanse. Gamitin mo siya parang panglinis ng ilong. Spray it on both nostrils. And then afterwards, spray mo yung pinakagamot mo na. Ito na yung replacement ko for Otrivin. Ito na yung magiging replacement ko. And sinabi niya, this time, you need to be patient. Hindi siya kumbaga hindi siya as fast as Otrivin na isang puff mo lang sa Otrivin, lumiliit agad yung turbinate mo. Hindi.
wait for some time, be patient, maybe a matter of 2-3 days, sabi niya, but somehow it will give you relief. Hindi lang as fast as Otrivin. Binigyan niya ako ng nose gel. I-attach ko na lang yung picture dito. So, binigyan niya ako ng nose gel para dun sa ilong ko kasi dry na nga daw sa loob. And then, sabi niya, bibigyan kita ng antihistamine, bibigyan kita ng higher dose. Kasi last time na kinontinue ko lang inom is 5 mg lang. So, this time around, binigyan niya ako ng 10 mg na antihistamine, which is ito. So, yun guys. So, yeah, yun yung another life experience vlog. Hindi natin namamalayan na yung simpleng clogged nose, akala lang natin due to allergy, pero hindi siya nawawala. I mean, kahit na nakainom na tayo ng antihistamine, tapos hindi pa rin siya nawawala, it means to say na we need to see a doctor. Although may mga, what do you call that? May mga life hack tayong tinatawag, diba? Even mga doctors nag-share sila sa content nila. However, yun ngayon sa akin kasi, siguro mag-work siya kung hindi siya more than a month. Yung mga life hacks na yun. Siguro kung mga 1 week pa lang, or siguro maximum na ngayong 1 week eh. Pero kung, halimbawa, na-experience mo siya ngayon, tapos gagawin mo na kagad yung life hacks, pwede pa siguro yun mag-work. If you have this type of clogged nose, magpa-check na rin kayo. Huwag na rin kayo mag-self-medication. Kasi kung halimbawa, hindi na siya madadala ng mga nasal spray, baka mag-undergo pa kayo ng procedure. Diba? Ayaw nyo naman nun. Unless gusto nyo na din ipasabay magpatangos ng ilong. But I don't think it's going to be the same thing. Ayun lang yung experience ko na parang akala ko simple lang siya. Pero kung hindi ko pa siya pina-check, siguro magiging worse pa yung magiging situation nung inferior turbinate ko. Baka hindi lang siya mamaga. It could lead to something else. So, do your research then. Kasi, anyway, very basic info lang din naman yung shinare ng doktor. So, yun lang din sinabi niya na itong part na to, lumalaki to kapag namamaga. Pero naturally, dapat mag-sharing siya. So, ibig sabihin, after ng medication mo ng colds and flu, dapat nagiging okay din siya. Pero kung hindi siya naging okay, tapos hindi ka naman nagkaroon ng colds and flu, ibig sabihin na yung nagtitrigger dun sa inflamed na yun is something else na. Which is, I'm not taking anything at that time apart from Otrivin. Pero again disclaimer, my info na sinishare ko dito is based on my personal experience, based on the explanation na nakuha ko sa doktor. And again, kino-confirm niya na it's the most effective nasal spray. It's just that hindi siya pang long term. And yun nga, sinabi niya na yun yung magiging consequence ng patuloy na paggamit ng Otrivin. Ayun lang guys, thank you so much. So ayun guys, maraming salamat, and again, thank you. Keep safe and God bless. Bye. To my to other and to my fellow and to the non-Filipino viewers, just ask your friend, maybe ask them to explain to you what am I talking here. So, it's all about clogged nose and stuff. Yun lang.